Kylor Kelly at Dallas Mavericks, yan ang ating pag-uusapan. Final seconds. Bryant for the win. Bang! Los Angeles Lakers nagsisimula na sa kanilang mini training camp. Lalo at gusto nila na mas mapaghandaan pa ang nalalapit na pagsisimula ng regular season. Na ito ngang si Coach JJ Redick ay nagsimula na rin na gumawa ng kanilang game plan na kanilang gagamitin. Na noong nakaraang araw nga ay ayon pa sa isang report ay gagamitin daw ng Los Angeles Lakers ang starting lineup na sila Austin Reeves, Christian Wood, LeBron James, Anthony Davis at D'Angelo Russell. Ito nga ang gusto ni Coach JJ Redick na gamitin sa pagsisimula sana ng NBA season. Isa nga itong big lineup na maaaring makasabay sa mas malalaking lineup ng kalaban. Hindi nga sila dito madidihado pagdating sa ilalim. Pero dahil sa sumailalim sa isang knee surgery itong si Christian Wood, ay no choice itong si Coach JJ Redick kundi baguhin ang kanyang starting lineup. Marami nga sa mga Lakers fans ang gusto na ipares kay Anthony Davis next season ay itong si Kylor Kelly, na last season ay naglaro nga ito sa G League sa kupunan ng Maine Celtics, na kung saan ay nag-average ito ng 8 points at almost 3 blocks per game. Isa nga siya sa naging reason kung bakit ang kanilang kupunan sa G League ang nanguna sa blocks per game last season. Hindi nga ito isang floor spacer na mostly ay sa ilalim talaga nagmumula ang kanyang opensa. Kaya mahahalin tulad din ito sa laruan ni JaVale McGee, ang dating player ng Lakers na nakasama na ni Anthony Davis. Okay din naman si Kylor Kelly mga idol, ang problema lang ay masyado itong manipis. Kaya mahihirapan talaga ito sa kanyang opensa at depensa pagdating dito sa NBA games. Alam naman natin na versatile at malalaking katawan ng mga big man ang kanyang makakaharap katulad nila Joel Embiid at Nikola Jokic sa NBA. Isa pa ay nasa Exhibit 10 contract pa lang ang kontrata nito sa Lakers. Depende na nga lang yan kung ilalagay ba ito ng Lakers sa kanilang 2-way contract at standard contract. Pero nandyan pa naman mga idol itong si Jackson Hayes, na inaasahan na magiging backup center ni Anthony Davis hanggang sa makabalik na si Christian Wood sa kanilang lineup. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo dito kay Kylor Kelly? Dapat ba itong i-upgrade ng Lakers para sa kanilang standard contract at maging kapartner ni Anthony Davis next season? Samantalang grabe ang kupunan ng Dallas Mavericks, lalo nga silang lumakas sa pagkakadagdag ng 4-time NBA champion na si Klay Thompson. Nag-sign nga ito sa Dallas para sa 3 taong kontrata na nagkakahalaga ng nasa $50 million. Papalitan nga ni Klay Thompson ang pwesto na iniwan ni Derrick Jones Jr. Kaya naman ay kumpleto na ang lineup ng Dallas Mavericks na malaking problema nga ito sa mga kalaban, na kung paano nila mapipigilan ang 3 solid na scorer ng Dallas. Bagamat nag-struggle last season sa kanyang shooting itong si Klay Thompson. Pero tandaan natin na isa pa din si Klay sa mga greatest shooter na naglaro sa liga ng NBA. Napanigurado na dito sa Dallas Mavericks ay maibabalik na ni Klay ang kanyang dating laro at shooting. Alam naman natin na nakatoon pa rin kana Luka Doncic at Kyrie Irving ang depensa ng kalaban. Ang kagandahan pa nito dahil sa mahusay na playmaker at pumasa sila Kyrie at Luka. Kaya madali na para sa kanila na ipasa ang bola kay Klay Thompson. Nawala na nga itong gagawin kundi hanapin ang maganda nitong pwesto para sa kanyang mga quick release sa 3-pointer. Mas lumakas nga din ang frontcourt ng Dallas Mavericks dahil sa pagkakadagdag ng isa pang 7'5" na big man na si Ja Morant Sharp na tutulong nga ito sa kanilang depensa at rebounding. Kaya isa talaga ang Dallas Mavericks sa mga katatakutang kupunan next season. Pero kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa bagong roster na ito ng Dallas? Na bago nga natin tapusin ang ating video ay ipapakita ko muna ang short video sa naging laro ng ilang mga NBA players ngayong summer. Kagaya nila Klay Thompson, Kyrie Irving, Jalen Brunson at Jeremy Grant.